Sa silong ng lumang tulay ng San Isidro, kung saan ang umaga ay laging may kasamang mahinang ugong ng mga dumaraang sasakyan sa itaas, nakatira ang pamilyang kilala sa lugar bilang mag-anak ni Isko, Lalay, at ng kanilang tatlong anak, Tintin, Toto, at Makoy. Hindi marangya ang kanilang tirahan. Sa tabi ng mga haligi ng tulay ay nakatayo ang pinagtagni-tagning kahoy at yero, may kurtinang gawa sa lumang kumot, at sahig na banig na pinagpapalitan tuwing tagulan. Ngunit sa kabila ng payak na anyo nito, ramdam na ramdam ang init at saya sa loob, ang uri ng tahanang nabubuo hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahalan. Si Isko, isang payat, ngunit matipuno at masipag na ama, ay kilala sa palengke bilang ang magiting na magtataho ng gulay. Hindi dahil nagtitinda siya ng taho, kundi dahil maaga siyang nagigising para magbuhat ng mga sako ng gulay na sila mismo ang nagtatanim sa maliit na taniman sa gilid ng ilog. Si Lalay naman ay laging may dalang malaanghel ng ngiti. Kahit pagod, kahit kulang sa tulog, hindi nawawala sa boses niya ang lambing na nagtataguyod sa kanilang tahanan. Ang kanilang panganay, si Tintin, ay 14 na taong gulang, masipag, maalalahanin at parang pangalawang nanay ng kaniyang mga kapatid. Si Toto ay 10 taong gulang, puno ng kalaro't kalokohan pero may busilak na puso na laging handang tumulong. At ang bunso, si Makoy na 7 taong gulang, itahimik, mahiyain at laging nakayakap sa lumang manikaing kawayan na regalo sa kanya ng ama. Sa kabila ng kahirapan, hindi mabigat ang loob nila. May pagkain sila araw-araw, hindi man malaki, hindi man magarbo, pero sapat. At sapat para kay Isko at Lalay ang makita ang kanilang mga anak na busog at masaya. Isang karaniwang tanghalian. Isang mainit na tanghali, naupo ang buong pamilya sa ilalim ng tulay. Bago sila kumain, palagi silang nagdarasal. Salamat po, Panginoon, bulong ni Lalay, sa pagkaing nasa aming harap at sa lakas na ibinibigay ninyo sa aming mag-anak. Nakahain sa harap nila ang nilagang gulay, talong, okra, sigarilyas at konting isda na inabot pa ng munting ipon ni Isko. Sa iba, maaaring pangkaraniwang pagkain, ngunit para sa kanila, ito ay biyaya. Habang kumakain sila, biglang bumigat ang hangin. Parang may malamig na dumampi. Napatingin si Tintin sa gilid ng tulay at doon niya nakita ang isang kumatok-katok na figura. Isang matandang kuba, may hawak na baston, nakabalot ng lumang kayumangging tela at may hood na tumatakip sa kaniyang mukha. Huminto ang pagkain ng pamilya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla sa presensya ng bisita. Magandang tanghali po, maingat na bati ni Isko. Ang matanda ay huminto sa kanilang harapan at mahinang nagsalita. Makiinom lang sana ng tubig. Ang kaniyang boses ay paos, malamig, parang nagmula sa malayo. Hindi nagdalawang isip si Isko. Kinuha niya ang kanilang pitzel kahit alam niyang iyon na ang huling malamig na tubig nila. Inumin niyo po, tatang, sabi niya sabay abot. Uminom ang matanda, dahan-dahan, parang bawat patak ay may katumbas na alaala. Pagkatapos ay yumuko ito na tila nagpapasalamat. Dito nagsalita si Lalay. Tatang, kung nagugutom po kayo, kain po muna kayo kasama namin. Halos sabay-sabay na napatingin si Tintin, Toto at Makoy sa kanilang nanay. Ang pagkain nila ay sapat lang para sa 5. Kung isasama ang matanda, baka kulangin. Ngunit sa kanilang pamilya, hindi kailanman mas matimbang ang tiyan kaysa kabaitan. Umupo ang matanda, kumain, tahimik, maingat. Parang hindi niya gustong bawas-bawasan ang parte ng mga bata. Pagkatapos kumain, muling yumuko ang matanda. Salamat, salamat sa inyo. Tumayo siya gamit ang baston. Mabagal, sobrang bagal, parang bawat hakbang ay pinapasa ng bigat ng buong mundo. Habang papalayo, sinundan siya ng tingin ng pamilya. Ngunit nang makarating ito sa dulo ng tulay, bigla itong naglaho. Hindi naglahad, hindi tumakbo, hindi tumalon, hindi dumulas. Naglahong parang singaw sa hangin. Nagkatinginan ang buong pamilya, hindi sa takot, kundi sa paghanga at pagkalito. Saan po kaya siya pumunta? Tanong ni Tintin. Umiling si Isko. Hindi ko rin alam, anak. Pero parang hindi siya ordinaryong tao. Iniwan nila ang tanong sa hangin.
Pero mula sa araw na iyon, may naramdaman silang kakaiba sa paligid. Hindi takot, kundi parang may nagbabantay, may tumutulong, may nagmamasid. Darating na pagbabago. Kinabukasan nang pumunta sila sa kanilang maliit na taniman, bumungad sa kanila ang tanawing hindi nila inaasahan. Mas marami ang ani kaysa dati. Mas makapal ang mga dahon, mas malulusog ang mga gulay, mas makintab ang mga bunga. Parang mas maraming talong ngayon, sabi ni Toto. Hindi lang talong, sagot ni Isko. Lahat, parang tumaba. Nang itinda nila ang mga gulay, agad itong naubos. Parang may kakaibang bango at sariwa ang dating na umaakit sa mga tao. Halos araw-araw na ganoon ang nangyari. Sunod-sunod, hindi humihinto ang swerte. At kahit hindi nila binabanggit, alam ng buong pamilya, ang misteryosong matanda ang dahilan nito. Isang pagsubok na kanilang naipasa at isang biyayang ipinagkaloob dahil sa kanilang kabaitan. Mabilis kumalat ang balita sa palengke ng San Isidro. Uy, bili na kayo ng gulay ni Nais ko. Pinakasariwa dito. Ang tatamis ng kamatis nila, parang bagong pitas bawat oras. Kahit nag-uulan, hindi nabubulok. Ang ganda ng ani nila. Hindi naman ito hinanap ni Isko o ni Lalay. Hindi sila nagyayabang, hindi sila nag-eendorso. Pero ang mga tao mismo ang lumalapit, napapasubok, at nauuwi sa pagbalik, araw-araw. Isang bagong umaga. Ubos na agad yung paninda natin. Sigaw ni Toto habang patakbong umuuwi sa ilalim ng tulay. Kakauwi lang ni Isko at Lalay galing palengke, pagod ngunit nakangiti, at bitbit ang halos doble ng kinikita nila dati. Ang bilis naman, biro ni Lalay habang nilalatag ang kita sa lumang lata. Hindi ko nga alam kung paano nagkaganito, sagot ni Isko sabay tingin sa mga bata. Pero biyaya ito. At dapat hindi tayo magbago kahit gumanda ang buhay. Nakapila sa harap ng baon nilang ulam, sina Tintin, Toto at Makoy. Ngunit bago sila kumain huminto si Tintin. Matsaba na, kung bainom. Sabi niya, naalala niyo po ba yung matandang naglaho? Baka siya ang nagbigay ng swerte. Nagkatitigan sina Isko at Lalay. Pareho nilang naisip iyon, pero wala ni isang nagsabi sa mga bata. Nangamba silang baka malito o matakot. Kung sino man siya, malumanay na sagot ni Lalay, pinakita niya sa atin na ang kabutihan, bumabalik. Kaya mas lalo pa tayong dapat gumawa ng tama. Tumango ang tatlong bata at sabay-sabay silang kumain. Paglawak ng taniman, hindi lamang sa palengke sila pinagpala, pati ang kanilang taniman sa tabi ng ilog ay unti-unting lumawak. Noong una, maliit lang ang espasyo na pinayagan ng barangay para gamitin nila. Pero dahil sa lambing ni Tintin at sa kabaitan ng buong pamilya, pumayag ang barangay kapitan na ipagamit pa ang bakanting lote sa tabi. Talagang ipinagkaloob ito sa inyo, sabi ng kapitan habang nakangiting kausap si Isko. Nakikita namin araw-araw kung paano kayo kumayod. Alam naming hindi masasayang ang lupa sa kamay nyo. Maraming salamat po, Kap, sagot ni Isko. Hindi ko po ito aabusuhin. Kaya mula sa maliit na gulayan, naging halos 3 beses ang laki nito. Mas maraming tanim. Mas malusog. Mas mabilis lumago. Tingnan mo po't yung may kalabasa mo tili ni Makoy. Parang naghahabol ng laki. Natawa si Lalay. Anak, hindi tayo nagrereklamo. Magpasalamat na lang tayo. Ang swerte na natatamasa ng pamilya ni Isko at Lalay ay nagtuloy-tuloy. Makalipas ang ilang taon ay nakaipon sila. Ang sapat na pera upang makapagpatayo ang kanilang sariling bahay sa sarili nilang lote. Ang ganda, Isko, umiiyak na bigkas ni Lalay. May sarili na tayong bahay, hindi na tayo magtitiis sa ilalim ng tulay, sabi ni Makoy. Isang linggo nagsimba ang pamilya ni Isko. Buong pamilya, sama-sama sila upang magpasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Habang nakaluhod, taimtim na nalangin si Isko, Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Ang biyayang binigay niyo sa amin, alam ko po na ang matandang iyon ay pagsubok na ipinadala niyo sa amin. Nangangako po akong hindi ko po kayo bibiguin. Ako po ay tutulong pa din. Hindi ako magbabago, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Tumingala si Isko at nakatingin sa taas at muling binigkas ang salitang, "Salamat po, Panginoon."